Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor pa rin na si Tropical Depression Ramil sa loob ng ating PAR as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Base sa ating latest satellite animation, huling namataan si Bagyong Ramil, 640 kilometers na lamang po sa silangan ng Huban sa Sorsogon. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos west-southwest o bahagyang bumababa po at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, nakakaapekto yung outer rain bands nitong si Bagyong Ramil overnight dito po sa may Bicol region at Eastern Visayas. Habang yung easterlies naman o yung hangin po galing sa may silangan, bahagyang ini-enhance po nitong si Bagyong Ramil at nagkukos din ng pag-ulan sa ilang bahagi pa po ng Quezon, Aurora, Cagayan Valley, and some areas pa dito sa may Visayas. Asahan din yung mga pag-ulan, mataas na chance rin ng mga thunderstorms. Overnight po yan dahil dun sa trough nitong si Bagyong Ramil hanggang bukas ng umaga. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataang bagong kumpol ng ulap sa labas ng ating PAR na mabubuo bilang isang bagyo. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pong kikilos sa susunod na 12 oras or hanggang bukas ng madaling araw. Generally, pakanluran po or moving towards dito pa rin po sa may Samar Island and Bicol region itong si Bagyong Ramil. Malaking factor dun sa kanyang westward movement ay yung high pressure area dito po sa may East China Sea. Sa malakas pa po itong high pressure area na ito at bukas inaasahang kikilos ito papunta dito sa may Japan at hihina yung pressure dito sa may China. Kaya naman bukas pa, unti-unting aangat, generally west-northwest ang movement nitong si Bagyong Ramil hanggang sa matapos po ang weekend. In terms of lakas niya, nakikita rin natin na by this evening or bukas ng madaling araw, from tropical depression, lalakas pa ito bilang isang tropical storm. So possibly magkaroon ito ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour. At throughout its passage dito sa may Luzon, during this weekend, posibleng lumakas pa ito hanggang 75 kilometers per hour base po sa pinakahuling track ng Pag-asa. Pero hindi pa rin natin inaalis yung chance na bagyang lalakas pa ito into 80 to 90 kilometers per hour. Samantala, pagsapit po bukas ng hapon, posible na tayong magkaroon ng landfall dito po sa may Bicol region. So depende pa yan kung magkakaroon tayo ng isa hanggang multiple landfalls. Depende po sa pagtama niya sa mga isla dito sa Bicol. Then sa hapon hanggang sa gabi po, magaganap yung mga landfall po dito sa Bicol. Pagsapit naman ng gabi, hanggang madaling araw, na dito na siya sa may coastal areas po dito sa may Quezon at posible magkaroon ng landfall dito sa may Polillo Islands or sa northern Quezon. Pagsapit naman po ng umaga hanggang sa hapon ng linggo ay babagtasin ng bagyo ang mainland Luzon. So maaaring magkaroon ng landfall dito sa may northern Quezon nga or sa may southern Aurora. And then afterwards, kung pag-uusapan lamang natin ay sentro, posible rin itong dumaan sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, hanggang dito sa may Benguet, at makalampas pa sa may Pangasinan and La Union. Then pagsapit po ng gabi ng Sunday ay nasa may West Philippines na ito, mananatili as a tropical storm. And then afterwards, lalabas ito ng PAR, pagsapit pa po ng Lunes ng umaga. We have to consider din yung tinatawag natin na cone of probability. Ito yung area kung saan possible pa rin po na tumama yung sentro nitong si Bagyong Ramil. So given this cone of probability, possible na umakyat pa ng bahagya sa mga susunod po na movement nitong si Ramil. Dito sa may parting ibabaw po, itaas ng Catanduanes, at magkaroon ng landfall dito sa may parting Aurora at babagtasin ang timog na bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay pinag-usapan natin yung sentro lamang, no? And then possible dun sa ating cone of probability, bumaba pa at lumakas yung high pressure dun sa may East China, magkaroon ng pag-landfall dito mismo sa may mainland Bicol region at bagtasin din ng Calabarzon hanggang sa makarating dito sa may Metro Manila malapit at sa may southern portion of Central Luzon. So we have to consider this cone of probability. Another thing po, itong tinatawag natin na radius o yung lawak ng bagyo kung saan nararamdaman po yung malakas na hangin at malakas na ulan. Given na itong pinakamalawak po na radius natin or pinakamahabang radius is around 400 kilometers, yung pinakamaiksi around 150 kilometers, so hindi po even yung radius nitong si Bagyong Ramil. Kung titingnan natin at ipoproject po natin dito sa Luzon, makaka-apekto talaga siya, no? As early as tomorrow morning dito sa may Eastern Visayas at sa may Bicol region. Then pagsapit po sa gabi, nakaka-apekto na rin ito sa may Calabarzon bukas. Then pagsapit po sa entire araw po ng Sunday rather, aasahan na rin po ang direktang epekto dito sa may Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila at timog na bahagi pa ng Cagayan Valley,
Cordillera region, Ilocos region, at baging dito rin po sa may northern portion of Mimaropa. Yan po ay posible nga yung hangin na may lakas na 65 to 80 kilometers per hour. At aasahan din po natin yung mga pag-ulan later on. Papakita po natin mga moderate to heavy with at times intense na mga pag-ulan. Sa ngayon po, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa maraming lugar sa Luzon and Visayas. Signal number 1 sa southeastern portion of Isabela. Ganyan din sa eastern and southern portions of Quirino. Southeastern portion of Nueva Vizcaya, buong Aurora, signal number 1 na po. Ganyan din sa eastern portions ng Nueva Ecija at ng Bulacan. At sa northern and eastern portions ng Quezon Province, kabilang na ang Polillo Islands, signal number 1. Meron din po tayong signal number 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Islands dito sa may northern Masbate, maging sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at sa northern portion of Samar. So ibig sabihin po ng babalang ito, binibigyan na natin sila ng 18 hours or 36 hours rather simula po nung i-issue natin yung signal number 1. So meron tayong 1.5 araw para paghandaan yung hangin po na pabugso-bugso kapag meron tayong itinaas na signal number 1 sa ating lugar. So normal lamang po na minsan maganda pa yung panahon, hindi pa kalakasan yung hangin. Aasahan po natin yung mga pagbugso ng hangin by tomorrow sa paglapit nitong si Bagyong Ramil. Dito po sa may parting Samar Island, sa Bicol region, mararamdaman na yan as early as morning, and then pagsapit ng gabi, nadadagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga pabugso-bugsong hangin. At given nga na magiging tropical storm, itong si Bagyong Ramil, posible pa tayong magtaas hanggang wind signal number 2. Again, yung hangin po na dala nito na 65 to 75 kph, posible pa rin makasira ng ilang pananim at ilang mga istruktura po na yari sa mga light materials. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, aasahan din po natin, mostly yung mga malalakas sa mga pag-ulan talaga ay yung mga dadaanan mismo ng bagyo, no? So wala namang inaasahang enhancement ng habagat or ng amihan. For now, yung ating 100 to 200 millimeters nakakoncentrate pa rin po sa may silangang parte po ng Luzon. Asahan natin yan, pagsapit po bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon, ito yung time kung saan nasa may Catanduanes, crossing dito sa may Ilocos region, itong si Bagyong Ramil. Pinakamalalakas sa may Isabela, Aurora, Quezon, and Camarines Norte hanggang 200 millimeters. Yung ganong karami ng ulan, posible po mag-cause ng mga pagbaha, hindi lang dun sa mga bahain na lugar, no? Possible din makapagpaapaw ng mga ilog, at dun sa mga mountainous areas natin sa may Sierra Madre and Caraballo Mountains, mataas ang tsansa ng landslides given na rin na nagkaroon ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. Aasahan din po natin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula bukas ng hapon dito sa may Cagayan, maging sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Dito rin po sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, hanggang dito sa Metro Manila, asahan na po yung madalas na malalakas na mga pag-ulan simula po bukas ng hapon. At pagdating naman sa iba pang bahagi po ng Luzon and Visayas, simula po bukas din ng hapon hanggang Sunday ng hapon na asahan din po natin yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan dito sa Camarines Sur and Catanduanes. Ito nga yung mga lugar na kung saan posible maglandfall or malapit ang sentro ng Bagyong Ramil. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa natitirang bahagi pa po ng Bicol Region, Albay, Sorsogon, Masbate, ganyan din sa Marinduque, Romblon, Northern Samar, and Eastern Samar, 50 to 100 millimeters. Ibig sabihin naman po ng kulay dilaw, possible yung mga pag-ulan na nagkukos ng mga baha sa mga low-lying areas at possible din po yung landslide sa ilan lamang po ng bulubundukin na lugar. Pagdating naman sa natitirang bahagi ng Luzon at ang Visayas, yung mga lugar na hindi natin na-mention, aasahan po by tomorrow hanggang sa Sunday afternoon, maulap ang kalangitan, kalat-kalat ang mga ulan. So in general, mga light to moderate rains po yan. Nagkakaroon ng mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, direktang epekto po yan itong si Bagyong Ramil. At pagsapit naman po ng Sunday afternoon hanggang Monday afternoon, ito yung time kung saan nakalampas na po or nandito sa may La Union, Pangasinan area ang Bagyong Ramil hanggang sa makalampas po siya ng ating area of responsibility. Meron pa rin aasahang mga pag-ulan, mostly itong Northern Luzon except yung Batanes, plus northern portion of Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Hihigit pa rin sa 50 millimeters ang dami ng ulan kahit makalampas na itong si Bagyong Ramil. Nandiyan pa rin yung banta ng baha at landslides at mataas pa rin ang chance na magkakaroon tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings from yellow, orange, or even red rainfall warning.
Para naman po sa ating gale warning or taas ng mga pag-alon, as of 5 p.m., wala pa tayong nakataas na gale warning. Pero kapansin-pansin dito sa may extreme northern Luzon at eastern portion of Luzon, asahan yung more or less mga 3 to 3.5 meters na maximum wave height. Delikado na po yan for small sea vessels. And in fact, actually, pag natataas po tayo ng mga wind signals, automatically suspended na po yung sea travel for all types of sea vessels. So please coordinate po sa inyong mga local coast guards. Habang dito naman sa may silangan po ng Visayas, sa may Eastern Samar, hanggang 2.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Delikado na rin sa ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. At posibleng madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng maalong karagatan pagsapit nitong si Bagyong Ramil dito sa may West Philippine Sea. At para naman po sa posibleng daluyong or storm surge sa susunod na 2 araw or hanggang sa hapon po ng Sunday, we're expecting meron mga 1 to 2 meters na storm surge or daluyong sa mga coastal communities ng Southern Isabela. Ganyan din sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Baybayin ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar hanggang sa may northern coast of Eastern Samar at sa northern coast of Samar. Ang ibig sabihin po ng daluyong, kapag malakas ang hangin galing dun sa bagyo, may tendency na magtaas po talaga or tumaas ang mga pag-alon natin sa mga coastal communities. So rumaragasa yung pag-alon sa ating mga kabahayan po doon, nagkukos sa pagkasira ng mga kabahayan. So make sure, coordinated tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan nila ng evacuation at delikado na yung mga pag-alon. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 3 hours na po yung update natin regarding kay Bagyong Ramil. Muli po ako si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.